Liwas naman sa mga akusasyon, iginit ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa naunsyaming Maisog Peace Rally sa Tacloban City nitong weekend. Sa totoo lang, hindi nga rin daw nag-apply ng permit ang mga organizer nito at sa halip ay nagpasa lang ng notification. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nanindigan ang kampo ni House Speaker Martin Romualdez na wala silang kinalaman sa hindi natuloy na Maisog Peace Rally sa Tacloban City nitong May 25. Ang naturang aktibidad ay pangungunahan sana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't ang kanyang mga taga-suporta umalma ng ito'y maunsyami. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, lokal na pamahalaan ang nakatutok sa isyu at may basehan kung bakit ito hindi natuloy taliwas sa mga akusasyon. Siguro malamang sa hindi, naghahanap din sila ng justification bakit hindi marami nakarating. Kasi kung akong tatanungin mo, wala namang kaming kinalaman. Si Speaker, wala namang kinalaman. Ako, wala namang kami ang Tingog Party List, wala namang kinalaman. Nasa purview po ng local government unit ang pag-i-issue ng mga permit. Sila din ang may hawak ng ating mga Freedom Park. In fact, ang provincial government ng Leyte, ang siyang nagmamanage ng RTR Plaza, no, na siyang, sa pagkakaalam ko, yan sana ang tinatarget nilang venue. Sa ilang post sa social media, iba't ibang issue pa ang naungkat dahil sa nangyari. Pero paglilinaw ni Asidre, iba naman ito sa katotohanan. Base sa information na nakarating sa atin, hindi naman sila nag-apply talaga ng permit eh. Ang ginawa nilang notification sa provincial government ay nagpapasabi lang na gagamit sila ng Freedom Park. Unfortunately, before sa pag-submit nila ng letter of information, ng notification sa provincial government, ay merong na nakapag-submit, may nakapag-book na ho as early as May 10 sa pagkakaalam ko. Meron na nag-apply dun sa, yun nga, sa roadshow ng mga heavy equipment. Kaya po nakaparada po yun, hindi po pangharang, unfair po. Ang mga sinasabi sa social media na nilagay po yun doon, bagat ang totoo ito'y bahagi ng isang roadshow ng mga heavy equipment. At dun sa airport ay talagang matagal na, ilang linggo na namin inaaray ang presyo ng ticket, ang kakulangan ng ticket. Pero sabi nga nila, kailangan naman itong gawin para tuloy-tuloy naman ang ating pag-improve sa ating paliparan sa Tacloban. Sa ngayon, sa kabila ng mga isyu, tiniyak naman ni Asidre na patuloy ang gagawing pagsiserbisyo ng Kamara, alinsunod na rin sa kanilang sinumpaang tungkulin. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.